Okay. Okay. Share lang ako ng screen. Yup. Ordinary annuity pa lang tayo? Bale, deferred po. Since doon lang po tayo natapos sa ordinary po. What I mean, hindi pa tayo nakakapag-deferred? Hindi pa po, sir. Okay. Kailan ang ating face-to-face meeting? Sunday po, sir. Sunday, goods. Buti na lang. Sige. So, meaning to say, deferred hindi pa, no? Ala. Tama ba? Deferred hindi pa? Opo, Guys. Okay. Opo, sir. Okay, share ako ng screen. Oh my God. Huli pala tayo. So, sige. Share ako ng screen for the deferred annuity. So, may nakikita na kayong shared screen? Meron na po, sir. Okay, ang unang na-discuss natin na type of annuity is the ordinary annuity. Paano pa pag sinabing deferred annuity? So, sabi dito that deferred annuity is the annuity where the first payment is made several periods after the beginning of the annuity. Kung matatandaan natin, yung ating ordinary annuity, ang first payment niya is laging nasa period 1. Ang deferred annuity naman is several period after the beginning of the annuity. Meaning to say, yung deferred annuity, yung first payment niya is greater than 1. Pwedeng at year 2, pwedeng at year 3, year 4, and year 5. So, dito, kung i-consider natin dito, yung ating cash flow diagram, this kind of cash flow diagram is a deferred annuity. Kumbaga, sa deferred annuity, nagkaroon ng delay sa pagbabayad. No, hindi agad sa first payment nagbayad. Example ako, magbabayad ako kay Aaron ng utang ko sa kanya. Ang first payment ko is in 3 years. Babayaran ko siya ng 10 taon, pero mag-start ako ng payment in 3. Mag-start ako ng payment in year 3. So, yun tinatawag nating deferred annuity. Itong tawag sa mga to, itong sa mga year na to, na hindi nagbayad, is ito yung tinatawag nating deferral period. Or ito yung tinatawag nating subscription na key. Kapag tinanong ko sa problem, what is the deferral period of this cash flow diagram? So ang ating deferral period for this cash flow diagram is 2. Bibilangan lang natin kung ilan yung number of periods na hindi nagbayad or nagkaroon ng delay. Maliwanag po? So, dito, sa deferred annuity, let us try to consider yung present work and a future work. No, take note sa ating exam, take note sa ating quiz, na separate yung magiging cash flow ng present work and ng future work. Okay, let us start to consider yung ating present work. So, sabi dito sa ating present work, sabi sa ating deferred annuity, yung first payment is hindi daw at year 1. O let us try to sabihin natin at year 3 nag-start. Yung deferral, yung year 3 nag-start yung pagbabayad natin. So, meaning to say, pababa yung cash flow diagram niya. And then, i-consider natin na hinahanap natin yung present value which is at year 1. Diba? Sabihin natin pataas naman yung ating present value. So, paano ba natin madederive yung formula na ito? Saan ba nanggaling yung formula? Bakit walang formula? Saan nanggaling yung formula na ito? Okay. So, paano yun? So, ngayon, kung papansinin nyo dito sa ating deferred annuity, i-consider natin yung ordinary annuity. Diba sa ordinary annuity, para lang ma-derive, no? I-recap lang natin yung ordinary annuity. So ordinary annuity, kung ang present worth natin is nasa year 0, ang first payment natin is nasa year 1. Nasa year 1, di ba? Yan yung first payment natin. And alam natin, ang formula in getting the present worth of an ordinary annuity is A times the quantity of
1 minus 1 plus I raised to n, negative n, all over I. Tama ba ako sa ating formula? Ordinary ha, ordinary annuity. Okay, tama? Tama po, sir. Okay, tama daw yung ating formula. Ngayon, kung i-consider natin to, lahat ng annuity dito, year 5, year 4, year 3 is dadali natin at year 0, di ba? Yung year 5, dali natin at year 0. Yung year 4, dali natin at year 0. Yung year 3, dali natin at year 0. Hindi natin agad madadala yan kung ilalagay natin is negative 5 kasi at year 1 and year 2, wala siyang annuity. So, mas maganda, ikat muna natin to. Ikat natin. And then, ito lang yung matitira, di ba? Kung ikakat natin yan, at year 2, year 3, year 4, year 5, ito lang yung matitira. Ngayon, kung ikakat natin siya, and then kukunin natin yung present value nito, possible ito, pag kinat natin, is maging ordinary annuity. No? Okay, ikat natin, gawin natin ordinary annuity at gawin natin itong PA para makuha natin yung present amount ng ating annuity at year 4, 3, and year 3, 4, 5, papunta dito at year 2. So meaning to say, makakapag-come up tayo na P is equal to A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I. Okay tayo dyan. Ngayon, palitan natin itong cash flow diagram. Atin ang palitan. Kasi meron na tayong una na formula. And now, itong PA natin is nasa year 2 na. Diba? Nasa year 2 na siya. Year 1, year 0 na. Ngayon, kinocompute natin dito yung present value nito. So, para ma-compute natin siya, itong PA natin, dadali natin dito. Diba, single payment siya. Gagamit tayo ng formula ng F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to N. Ngayon, itong PA natin, ito yung magsaserve as a future work. Palitan lang natin ng PA, and then yung P, ito pa din, P, times the quantity of 1 plus I raised to N. Itong N natin, ito yung tinatawag nating deferral period dito, di ba? I-subscript ko lang as K. Okay, pwede? Gawin kong K. Kasi nagkaroon ng deferral period. Ngayon, ang hinahanap natin dito is yung P. Para mahanap natin yung P, P is equal to PA all over 1 plus I raised to K. And then, makakapag-serve tayo as P is equals to PA times the quantity of 1 plus I raised to negative K. Yung 1 plus I raised to negative K, i-times natin dito. Okay? Therefore, ang general formula natin in getting the present worth of a deferred annuity is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N times the quantity of 1 plus I raised to negative K. Take note that negative K, that K is the deferral period, N is the number of year, I is the interest rate, A is the annuity. Maliwanag po kung paano na-derive yung ating present worth based on sa ating cash flow diagram? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Goods naman. So let us try to consider yung ating future worth. So future worth, again, gawa ulit tayo ng ating cash flow. Consider natin 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Again, nagkaroon tayo na ang first payment natin is nangyari at year 3. And then, hahanapin ngayon natin yung future worth niya. So kung kanina, present worth yung hinanap natin, dito, kukompute naman natin yung future worth niya. Paano ba natin mako-compute yung future worth niya? So ang future worth natin is, nasan yung aking panulat? Future worth natin is mangyayari dito sa wait lang. Example, yung future worth natin is nasa end ng ang future worth is madedetermine natin sa last payment ng ating annuity. Kung ang last payment natin ng annuity is nasa year 5, so meaning to say, yung future worth niya is nasa year 5. Okay po? 1, 2, nandito, tama.
Okay, so paano ba natin mako-consider? Paano natin ma-derive yung formula? Again, let us try to recap again the ordinary annuity. So ordinary annuity, alam natin that 0, 1, ang first payment is nangyayari sa year 1 and magtatapos sa year end. Tama ba? And then yung future worth value natin is nandirito. And para ma-compute yan, gagamit tayo ng F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Tama ba ako sa ating cash flow diagram and then sa formula ng ordinary annuity? Tama po, sir. Tama po. Okay, goods. Ngayon, i-consider natin to. Kung mapapansin nyo dito, lahat ng A natin dito is dadali natin papunta dito. Pero hindi natin agad yung madadala kasi may year 1, year 2, walang payment no, naganap. So, una natin gagawin is that ito, ikakat natin to dito. Okay? I-assume natin dito na nandito pa yung first payment natin. Nandito yung ating initial value, yung present value natin. Diba kanina may present value? Consider lang natin na may present value. Ang main goal natin is dalhin dito at year 2. Dadalhin natin at year 2. So gagamit tayo ng formula ng F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to N, di ba? So ngayon, gawin natin siyang F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to K. Okay? So, para ma-compute natin yung future worth, ilagay natin dito yung 1 plus I raised to K times yung P. Ilagay natin dito yung P. Sige, sabihin natin, lagyan natin yung P. Ngayon, yung ating new cash flow diagram, delete ko na to ha, para mas maintindihan. Yung new cash flow diagram natin is, ang mangyayari niyan, is ganito, di ba? Nasa year 2 na ngayon, yung ating P. And then, yung 3, 4, 5, kung mapapansin ninyo, nandirito yung ating F. No. So parang mangyari to, no? Ito, 'di ba parang ordinary annuity lang din to? And then yung future worth, 'di ba similar lang din naman? No? Pwede tayong gumamit ng F is equal to, yun nga, A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Ngayon, ito yung P, iserve natin to, tanggalin natin to. And then, i-times natin sa annuity formula which is times A times 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay? And then, to simplify our formula for the future work, F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I times the quantity of 1 plus I raised to K. So, dyan ang galing yung formula natin pagdating sa future worth value. Okay, goods po. Maliwanag sa ating formula. Tingnan nga natin kung tama. Tama naman. Okay, tama. Maliwanag po sa formula ng ating present worth and future worth kung paano na-derive based doon sa ating cash flow diagram. Goods? Yes po, sir. Okay, sige nga. Let us try to solve problem number 1. Dinerive lang natin yun, ha? O siya, sige. Share ako ng screen and then let us try to solve this one. Okay, guys. Problem number 1 lang. Ang unang makakasagot, plus 5 sa langit. Sa chat box.
Okay, I think may mga may nakakakuha ng mga sagot na. So yan, tama naman. Yung 884.7454875. So si Hans is plus 10 sa langit. So tatandaan mo kapag ikaw ay malapit na, sasabihin mo lang sa Panginoon, Sir, Lord, may plus 10 po ako sa langit. So you have to consider that. Okay? So paano kaya nakuha yung 884.7454875? Tingin mo na dito. Suppose that a father on the day his son is born wishes to determine what lump sum amount would have to be paid into an account bearing with an interest rate of 12% per year, which provide withdrawals on 2,000 on each of the son's 18th, 19th, 20th, and 21st birthday. So ngayon, una natin gagawin is to determine what is the required. Ano bang hinahanap dito? Yung ating present worth. Tama ba ako? Yes po, sir. Goods. So sige, ilagay natin dito ano ba yung mga given. So, ang ating annuity is 2,000. And then, ang ating N is 21. Tama ba? I natin is 12%. O, sige, cash flow diagram. Sa cash flow diagram, ang hinahanap dito, A muna from sa cash flow diagram, so start tayo with 0, 1, 2, 3. Ayusin ko na lang ha. And 18, 19, 20, and 21. So yung annuity natin na 2,000 is nasa 18 to 21. So ngayon, ang main goal natin is i-determine if this is an upward or a downward arrow. Yung 2,000 natin, upward ba siya or downward? Guys. Sir, upward po dahil withdrawal. Other answer. Upward po. Upward. Tama yan kasi nag-withdraw daw tayo ng 2,000 pesos. Okay, ngayon ang present value natin is nandito sa year 0. Can we determine if it is an upward or a downward arrow? It is a downward arrow. Bakit? Sabi dito, what lump sum would have to be paid? Magkano daw yung babayaran ko? Maliwanag. So meaning to say, dinedetermine agad ni Father, pag kaya nag-withdraw ko ng 2,000 sa 18th, 19th, 20, and 21, magkano kaya ang babayaran ko as of today? Okay, kaya pababa. Maliwanag po? What? Goods? Yes po, sir. Okay. Meaning to say, assured niya na magbabayad siya ng ganitong halaga kung mag-withdraw siya ng 2,000. So papaba siya ha. So okay na tayo. So alam natin that the formula in getting the present worth is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I times the quantity of 1 plus I raised to negative k. So again, ilagay natin dito. Nako. Draw lang ulit ako ng bago. Present value is nandito. 1, 2, 18, 19, 20, and 21. So nandito yung annuity. So, based dito sa ating formula, P is equal to, anong ating annuity? $2,000 times the quantity of 1 minus 1, anong ating interest? 0.12 raised to, anong magiging N natin ngayon dito? 4 po, sir. 4 po. Ayan, 4. So meaning to say, ito is N total, no? So ang N natin is equal to 4. Bakit 4? Kasi nga ito, ang main goal natin is dalhin at year 17 siya, di ba? So 1, 2, 3, 4. So negative 4, then 0.12 times natin sa 1 plus 0.12. Ngayon, anong magiging negative K natin dito?
17 po. 17 po. Yeah, 70. Therefore, ang ating present value is equivalent to 884.548 and 75. Nakuha ba ng lahat itong ating present amount based dito sa ating problem? Naiintindihan po? Yes po, sir. Yes po. Okay, do you have questions with regards sa ating second type of annuity, which is the deferred? Maliwanag? Nakakasabay pa? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, so sige, dahil nakakasabay pa kayo, dagdagan natin ng pangatlong type of annuity, which is the annuity due. So ito, pangatlong type to ng annuity. So una again, ordinary. Pangalawa is deferred. Pangatlo naman is the annuity due. Ano ba yung annuity due? Sabi dito, it is when the payments are made at the beginning of the payment period. Meaning to say, sa ating annuity due, yung annuity natin or yung first payment daw natin is mangyayari lagi at year 0. Maliwanag po. Kung sa ordinary annuity, mag-start at year 1, sa deferred annuity, greater than 1, and then sa annuity due, starts with year 0. Goods po tayo doon? Yes po, sir. Ngayon, let us try to consider this cash flow diagram. Sabihin natin that the present worth is nasa taas. And ang ating annuity is lahat ng magbabayad daw tayo from year 0 to n-1. Actually, pwede naman itong maging n. Sabihin lang natin that yung last payment niya is nasa n-1. Okay? Kasi may n naman dito. Mamaya, i-discuss ko bakit nandito yung future worth. Consider muna natin na n-1 to. Pwede yung n. Okay, goods. Yung last payment natin is nasa year n-1. Okay tayo doon? Goods. Sige, consider Yes, natin may present worth tayo and may future worth. Consider muna natin yung present worth. Copy ko lang to. Yung present value natin is nasa year 0 and then sabihin natin 1, 2, 3, tuldok, tapos n-1. Ito, n-2. Ngayon, first payment is nasa year 0. Yung ating annuity. Again, we have to consider the ordinary annuity para ma-derive natin yung formula ng ating deferred annuity for the present worth. Again, alam natin that the formula in getting the present worth is annuity times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I. So, paano ba natin mapapalabas yung ating formula for the present worth? So, ngayon, ang main goal natin, lahat ng annuity again dito is papuntahin natin dito at year 0. So, paano natin mapapapunta? So, ilagay natin. So, ngayon, kung hahatiin natin muna to, itong annuity dito, makinig ng mabuti, tanggalin muna kaya natin itong annuity at year 0. Tanggalin muna natin. Pag tinanggal natin, di ba ang mangyayari, makikita natin is ito. Tapos n-1. Di ba pag tinanggal natin yung annuity muna at year 0, ito yung matitira. So di ba itong ating cash flow na to is considered as an ordinary annuity. Kasi tinanggal natin yung A. So meaning to say, makakapag-derive tayo ng formula na A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n-1. N-1 yung i-consider natin ngayon. All over I. Okay na tayo dito. Sir, meron po tayong A dito. I-plus natin ngayon yung A at year 0. Okay po. And then, simplify this formula. P is equal to A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 all over I plus 1. So, ito po ang ating general formula in getting the present worth of the annuity due. Paliwanag po sa ating derivation pagdating sa present worth ng annuity due. Goods? Yes po, sir. Okay.
Ngayon naman, let us have to consider yung ating future work. Draw agad tayo, 0, 1, 2, n minus 1. Ngayon, di ba nag-draw tayo na ang ating present work, nandito yung ating annuity. Pag sa future work natin, yung future value natin is malolocate natin 1 year after the last payment. So, hindi na siya nandito yung future work natin. Sabi dito sa ating annuity due, ang future work natin is makukuha natin sa 1 year after the last payment. Okay? Kung ang last payment natin is n-1, paano po yung n-1? Example, ang n natin is 11. Meaning to say, n-1, 11 minus 1 is equals to 10. Kung nasa year 10, yung last payment natin, yung future work natin is makukuha natin sa 11th year. Maliwanag po. Yes po, sir. Okay. So again, we have to consider the ordinary annuity. Alam natin that the formula in getting the ordinary annuity is A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over 1. And also, kung i-consider natin yung cash flow diagram niya from year 1 to year n, nandito yung future value natin, di ba? And yung annuity natin is nandito. Ngayon, ang gawin natin, itong n minus 1, itry kong i-plus 1 kaya. Kasi di ba pag n minus 1, kapag nag-plus ako is n. Kung ito, n minus 2, nag-plus ako dito ng 1 is n minus 1. Tama? Gets po? Consider natin na itong cash flow diagram natin dito at n minus 1. Wait lang. Consider natin at n minus 1. Gawin natin itong n. Bakit natin gagawing n? Bakit natin gagawing n? Kasi, yung lahat ng annuity, papupuntahin natin into the future work. Diba sabi sa ordinary annuity, ang last payment, ang future work sa ordinary annuity ay located sa last payment. Okay? Eh ngayon, ito yung dinedetermine natin ha. Kukunin lang natin yung FA. So, para makuha yung FA, gagamit tayo ng formula ng ordinary annuity. So, therefore, makakapag-come up tayo dyan ng A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I. Take note, hindi pa yan tapos. No, kasi yung FA natin na ito, itong formula na to na FA is galing dito. Nasa n na to, and then nandito sa isang n ulit. Sabihin natin 1. No, yung FA natin is nandito pa. Ang hinahanap natin is yung F. Ngayon, patatalunin natin ng isa pang interval yan. So para mapapunta natin tong FA dito, sa F na to, so gagamit tayo ng single payment, which is yung F is equal to P times the quantity of 1 plus I raised to N. Yung F na to is ito yung F, yung P na to is yung FA natin. Therefore, magta-times tayo dito ng 1 plus I raised to 1. Tama? Determined natin na isa lang kasi yung isang interval natin is isa. So, copy lang natin dito. F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I. Ngayon, i-times natin ng 1 plus I raised to 1. Hinapin ko lang ha. So, simplify natin. I-distribute natin itong 1 plus I raised to 1 dito sa loob. So, magiging F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to n times 1 plus I raised to 1 minus 1 plus I raised to 1. I-divide lang natin sa I. Naintindihan po kung bakit nagkaganito, guys? Goods, dinistribute ka lang. The next thing is i-simplify natin to and ito i-distribute naman natin to. Again, simplify natin to, ito i-distribute natin. F is equal to A times the quantity of, ito pag pinagsama natin is 1 plus I raised to n plus 1. Algebra. Minus, i-distribute lang natin tong 1 dito. Minus 1, yung I i-distribute natin, minus I all over I. Okay po? Naintindihan po kung ano po nangyari? O ngayon, ito, pagsamahin natin at ito, pagsamahin natin. So, magiging F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to n plus 1 minus 1 divide sa I minus I divide sa I. Okay po? Pinag-iwalay ko lang. Ito at
Ito, pinaghiwalay ko lang. Ngayon, di ba, I minus I is equal to 1. So, therefore, ang formula natin in getting the future work is F is equals to A times the quantity of U1 plus I raised to N plus 1 minus 1. I-divide natin sa I, tapos may minus 1 pa dito. So, ito ngayon, ang general formula natin in getting the future work in terms of anvity due. Maliwanag po kung paano na-derive yung ating formula for the future work. Yes po, sir. Yes po, sir. Sige. Let us try to solve problem number 1. Sige, wait lang ha. Edit lang ako. Goods, may questions muna kayo before we proceed to problem solving. May questions? Naiintindihan? Malinaw na maliwanag ha? Malinaw na maliwanag talaga. O, magsasolo kayo ng formula. Aalamin ng principles. Yes po. Eliza. Sir, pwede po may balik po dun sa formula ng present work. Ayoko. Sige, wait lang. Sige, wait lang ha. Magdadagdag lang ako ng slides. Wait lang. Sige po, questions. May tumaas? Bakit? Sir po, sir, nakalik lang po. Ano yun? Nakalik lang po, sir. Okay. Sige, share ko ng screen. Ibalik ko lang daw sa press network. Okay, wait lang. Nakalabas na agad siya? Labas na agad siya? Ay! Okay. Yan na yung present work. Okay na? Pa-screenshot na lang. Okay, sige. Let us try to solve problem number 1. Yung mga hindi naka-on cam ay naka-screenshot yan sa akin ha. And also yung mga nakasando dyan, magpalit muna ng damit. May sagot na ba kayo?
Ay, meron na palang sagot. So, 57,715 and 233,492.7597. So, paano ba yun na-compute? So, sabi dito, what are the present worth and the accumulated amount of a 10-year annuity paying a 10,000 at the beginning of each year, considering an interest rate of 15% that is compounded annually? First thing that we need to do is to determine what is asked. So, present worth and the accumulated amount. So, ano ba yung mga given natin dito? So, ang A natin dito is 10,000. And then, ang ating I is 15% and N natin is 10 years. So, cash flow diagram natin, again, separate no. So, present worth muna. So, for the present worth, nandito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So ngayon, ang ating annuity is 10,000. So pataas ba yan or pababa? Anong araw natin for annuity? Pataas or pababa? Pababa po, sir. Pababa. Pababa. Okay. And then mag-start siya sa year 0 and maglalas sa year, saan kayang year, Luigi? What do you think? Hanggang 10 year po. Aha, hanggang 10 years daw? That is wrong. Hanggang 9 9 po pala. 9 po, sir. Yes, kasi bakit 9? Sabi dito 10-year annuity. And then mag-start tayo at year 0. So bilangin natin yung year 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meaning to say, yung year 0 is included na doon sa ating 10-year annuity. Maliwanag sa ating cash flow diagram? Yes po, sir. Okay. Ngayon, yung present value natin, what do you think? O, di ba, nasa year 0 siya. Pataas or pababa? Guys, Pababa po, sir. pababa? po. Pababa? Other answer? Pataas? Bakit? Hindi naman sinabing magbabayad agad tayo. Sabi dito, inaalam lang natin kung magkano yung present amount natin if magbabayad tayo ng 10-year annuity na 10,000. Magkano daw yung initial value dito at year 0? Hindi naman sinabing magbabayad agad. Inaalam lang natin yung initial value. Okay? So meaning to say, meron pa akong pera, ito yung initial payment, ito yung initial money ko. Goods pa. Hey guys. Yes po, sir. Okay, sige. Let us try to solve. We all know that ating P, ito na lang pala, P is equal to A times the quantity of 1 plus 1 minus 1 plus I raised to negative N minus 1 all over I, tama ba ako? Plus 1. Tamang formula? Tama. Yes po, sir. Tama po, sir. Substitute na natin. So, 10,000 times the quantity of 1 minus 1 plus 0.15 raised to 10 minus 1. So, pansinin nyo, 10 minus 1 is equals to 9. Tama, yung ating last payment is nasa year 9. So, tama yung ating cash flow. All over, 0.15 plusan natin dito ng 1. Therefore, ang ating present value is 57,715.8329. Maliwanag po pagdating sa ating present value. Yes po, sir. Okay. So, sige. Let us try to determine naman ano ang sunod na hinahanap, yung ating future value naman. Lang. Ilagay lang ako ng additional
Okay. So, paano yung future value natin? So, consider yung future worth natin. So, 0, 1, 9, 10. From 0 to 9, alam natin that this is the annuity of 10,000. So, yung future worth natin possible, 1 year after daw, the last payment. So, meaning to say, nasa year 10. Yung future worth ba natin is upward or a downward arrow? Guys, Upward po. yan, upward arrow. Kasi, magkano kaya yung makukuha kong pera in 10 years kapag nagbayad ako ng 10,000 from 0 to 9 years? Okay? Goods. So, formula natin is F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N plus 1 minus 1 all over I minus 1. So, substitute lang naman natin. So, yung 10,000 times the quantity of ang ating 1 plus 0.15 raised to 10 plus 1, i-divide natin sa 0.15. Ima-minus lang natin sa 1. Therefore, ang ating future worth here is 233,492.7597. So, nakuha ba ng lahat itong 233,492? Goods? Yes po, sir. Maliwanag po pagdating sa ating problem solving in terms of annuity due. May question kayo? Do you have question? Wala naman po, sir. Sir. Okay. Yes po, Carl. Sir, bali po, kapag po sa problem po, yung hindi po sinabi na magbabayad, for example, wala po kayo nilabas na pera, pero at the same time, hindi naman po kayo tumanggap. Like yung initial lang po, pera nyo lang po sadya. Ibig sabihin po, upward po siya. Like, hindi po yung mawawala po sa yung ganun. Yep. Noted po, sir. Thank you po. Okay. So, sige. I think wala pa kayong question. So, sige, kung wala kayong question, dagdagan natin yung isa pang type. Okay? The fourth type is the perpetuity. Madali lang to. Itong perpetuating to. So, perpetuity is an annuity where the payment period extends forever, which means that the periodic payment continue indefinitely. Meaning, pagdating naman sa perpetuity, hindi natin alam kung hanggang saan or hanggang kailan tayo magbabayad. Kumbaga yung payment natin, yung pagbabayad natin is walang katapusan. And our formula in getting the perpetuity is A over I. Or simply means, kapag dinerive natin siya, A is equals to PI or a P. No? Di ba pag lagi tayo nagbabayad, kumbaga sa perpetuity, ito yung mga bayaring mapang-api. No? Kasi, ikaw baga naman, isipin mo, magbabayad tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan. Masyado na yung mapang-api sa ating mga wallet. Di ba? So, kaya yung perpetuity is, ito yung mga bayaring mapang-api. Okay, paano ba yung ating cash flow diagram? So, again ito yung fourth type. So, panibago na naman tong application. Yung first payment natin is mangyayari at year 1. And yung last payment natin is mangyayari at the infinity. Bakit infinity, sir? Hindi end. Kasi nga hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos yung bayarin natin. Pogi ka na, Von. Sige, huwag ka na magsuklay. Pogi ka na dyan. Okay tayo? Kala nyo di ko kayo kita. Kita kayong ginagawa nyo lahat. Siyempre naman. Okay, multitasking. So, habang nagsusulat, natingin din ako kung ano yung mga nagiging reaction nyo. Okay, goods. Maliwanag tayo sa ating cash flow diagram. Yung last payment natin is nasa infinity. Bakit infinity? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magbabayad. Walang katapusan yung pagbabayad natin. Goods. Yan lang. Sige. Let us try to solve problem number 1. Kala nyo, hindi ko kita yung ginagawa nyo. Alam ko lahat yan. Monitored ako dyan. Sige, share ako ng screen. Which is okay lang naman. Mahalaga naman na nakikita
Okay, sige. Go. Yan. So, tama yung mga sagot natin. Worth value niya. Bakit? Kasi, infinity yung ating period. So, hindi natin madedetermine kung ano yung kanyang future worth. Diba? Kung yung future worth natin is nandito, and hindi natin alam yung period niya, meaning to say, undefined siya. Maliwanag po. Goods. So, sige. Yun lang naman. So, given tayo, annuity natin is 100. Ang hinahanap is perpetuity. Lagay natin dito, I1 is equal to 0.08 and then yung I2 natin is 0.06. So for the cash flow diagram, so 1, nandito yung infinity. So yung ating $100 is pababa kasi magbabayad daw tayo eh. And then, yung present amount natin is pataas. Okay? Yung perpetuity. Maliwanag po. So, ngayon, sige, solution tayo. Solution. So, yung P1 natin is madedetermine natin sa annuity all over I1. And P2 is madedetermine natin sa annuity all over I2. O sa P1 muna. So, $100. I-divide lang naman natin sa 0.08. Therefore, siya ay 1,250. And then dito sa I2, that is 100. Divide natin sa 0.06. That is 1,666.6667 dollar. So maliwanag po pagdating sa ating perpetuity. Engineers, maliwanag? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. May question kayo pagdating sa perpetuity? Goods naman, di ba? Okay, sige. Dahil goods tayo, let us try with the last topic for the annuity, which is the annuity with continuous compounding. So, pang-5 to, pero 4 types lang tayo sa annuity. Dadagdagan lang natin dahil nakikita kong magagaling kayong mga bata. So, dagdagan natin yung topic natin for annuity, which is annuity with continuous compounding. Kung matatandaan nyo, during compounding period, compound interest, di ba meron tayong continuous compounding? Ano nga yung formula natin in determining the future worth in terms of a continuous compounding kapag compound interest? Guys? Vote. Sige, vote. Bali, future worth is equals to P times epsilon raised to Rn po. Yan. Or sinasabi nating pain. Tama. Ngayon, similar lang din siya dito sa annuity with continuous compounding. Ang pinagkaiba lang, we need to consider with the annuity. Okay. So take note that our formula in getting the present worth is A times the quantity of 1 minus E raised to negative In all over E raised to I minus 1. Paano po yung ating cash flow diagram? So, example natin dito, nandito yung P natin, at year 0 pa din. Year 1, year N, ngayon lalagyan natin dito ng, paano ba? Maglalagay ba ng infinity? Lalagyan natin ng infinity. So, from year 1 to year N, ito yung magsuserve as yung ating A. Goods tayo? Parang similar lang din siya ng formula ng cash flow diagram sa ordinary annuity. Kumbaga naglagay lang tayo ng infinity pero wala din namang nangyari. Okay, goods. And then sa ating future worth, F is equal to A times the quantity of EIN minus 1 all over EI minus 1. So again, katulad lang naman ng ating formula sa ating ordinary annuity,
Kahit nga wala na itong tawag dito, wala na itong infinity, okay lang naman sa akin. Kahit ganun lang. So dito, 0, 1, 2, 1, 2, 3, and end. Sabihin natin end ha. So, nandito, first payment, nandito pa din, and then, last payment natin, sabihin natin, nandito sa F. Okay? Goods. Pagdating sa annuity with continuous compounding, guys. Yes po, sir. Pero dapat may namin infinity. Pwede namang wala, pero lagyan din natin ng infinity. Okay? Ito, hindi ko na ito i-derive kasi hindi naman tayo required mag-derive. So, yan. So, sige nga, let us try to solve problem number 1. So, madali lang natin may extinguish na siya ay isang annuity with continuous compounding first. Kapag kita nyo agad sa given, may annuity. Pangalawa, kapag sinabi sa given na siya ay continuous compounding. So, yan ay annuity with continuous compounding. So, sige. So, let us try to solve problem number 1. Wait lang, nawala. Oops, yup. Oops, yup. Wait lang. Okay, paunahang makapag-solve ha. So, plus 10 ngayon sa langit. Ang makakakuha ng tamang sagot. Go! Ako mapapansin nyo dyan, may equal payment. So, meaning to say, may annuity. Sabi dito, compounded continuously. Meaning to say, siya ay annuity with continuous compounding. Yan. So, ang ating final answer is 996.841327999. Very good. So, sige. Let us try to solve this one. A present loan of 12,000 is to be repaid by equal payments every 6 months over the next 8 years. If the interest rate is 7% that is compounded continuously, what is the amount of each payment? So, ngayon, ang hinahanap daw dito is yung ating annuity. So, sige, ano ba yung mga given natin? So, ang ating present value is 12,000. Ang N natin is 8 years. And I natin is 0.07. But take note, based dito sa ating problem, yung 12,000 daw is to be repaid by equal payments every 6 months over the next 8 years. Meaning to say that this problem, that this condition is a semi-annually. Tama ba? Kasi every 6 months, over a year. Kumbaga, over a year. So sa I, semi-annually. Meaning to say, itong 8 years, ito times natin sa 2. And then yung I, i-divide natin sa 2. Tama? Tama ba ako? Good. Yes po, sir. Kailangan, yes, yung N natin is similar sa condition ng I. Kung ito'y naka-semi-annually, dapat yung I natin is naka-semi-annually din. So, paano yung magiging solution natin? Alam natin
that the formula in getting the present worth is A times the quantity of 1 minus E raised to negative IN all over EI raised to I minus 1. Substitute lang. So, ang A natin dito is 12,000. No. Press A ang hinahanap. So, P is yung 12,000 natin is equal to A times the quantity of 1 minus E raised to 0.07. I-divide lang natin sa 2 times 8 times 2. Tama ba ako? Yes po, sir. Okay. All over E raised to 0.07 divide 2 minus 1. Therefore, ang ating annuity is yan. So, 996.8413799. Maliwanag po pagdating sa ating annuity with continuous compounding, guys. Goods? Yes po, sir. Okay. Do you have questions po? Stop sharing na ako, ha? Yes, Adriel. Sir, medyo nalilito lang po dun sa mga cash flow diagram. Gawa po nung kahapon po dun sa ordinary. Parang puro pababa po yung P at F. Tapos kanina naman po nung sa deferred, sa annuity due po, naging pataas po yung P at F. Pero yung construction po nung question nila halos parehas lang po. Sige nga. Sige. Try natin. Punta tayo sa ordinary ba? Ordinary? Yes po, sir. Isang part yon. Yung Isang unang problem. question po, sir. Eto. Yes po, sir. Anong ating arrow dito pagdating sa present value? Kahapon po yung naging pababa po yung P at F. Pababa. What are the first name? Okay. Ay. Oh, sorry. Pataas din yan. Sorry. Oo nga, no? Bakit nga naging pababa kahapon? What are the present worth? Okay. Sorry. Pa-disregard ako. Pataas yan. Goods. Sorry. Thank you po. Pati rin po, sir, yung future po na. Dapat pataas din. Thank you po. Dapat pataas din yung future. Okay. Thank you for the clarifications. Pero possible, pwedeng pababayan na. Halimbawa, mag-i-invest ako ng pera today. So, pag nag-invest ako ng pera today, meaning to say, pababa yung aking present value. Okay? Thank you for that. Do you have questions so far pa? Anything? May question? Naiintindihan yung... Yes po, Von. Sir, bali po, as long as hindi nyo po dun sa construction ng question is as long as hindi po nalalabas physically yung pera, pagka ang hinahanap pa lang po is yung pinakang magiging amount, present amount or future value, pataas po ang ang arrow niya, sir. Yes, exactly. Okay po, sir. Thank you po. Meron pa? May question pa kayo? Carl? Sir, dun po sa last problem, nakalagay po na magbabayad po something ganun. Every 6 months for the next 8 years po. So, parang other way of saying lang po yun ng compounded semi-annually po. Yup. So, bali po, sir, parang kunwari po sabihin ko po na every, let's say, basta po ganun po, sir. Nagets ko na po yung idea. Thank you po. Kailangan lang magaling tayong magbasa ng problem. Magaling tayong umunawa ng problem. Yun yung ating magiging kalaban sa mga problem. Kailangan magaling tayong magtagalog. Kailangan magaling nating tagalugin yung problem. No? Para mas maintindihan natin. With that, hindi ko kayo matutulungan for your vocabulary. No? Nasa sa inyo yan kung paano mag-evaluate ng problem. May other questions pa? Do you have other questions? Mag-share daw si Luigi ng hinanaing. Ano ba yun? Sige. Adriel, joke lang. Naman, reaction agad. Yes, Adriel. Sir, possible din po ba na kunwari, compounded quarterly, tapos yung bayad po yung
parang every month po nagbabayad. Pero compounded quarterly po yung... Yup. Paano na yun mangyayari? So, gagamit kayo ng ERI. Okay? Pag tutugmayin nyo yung condition na yun. Okay po, sir. Gets po. Thank you. Possible yun. Kaya tinuro ko yung ERI dahil doon. Okay? Goods. May other questions pa? Do you have other question? Wala na kayong question. So, again, may i-announce lang ako. So, kailan ang ating next meeting na face-to-face? Di ba next week face-to-face tayo? Saturday or Sunday? Sunday po. Sunday po. Sunday po. Sunday ang ating face-to-face. So, online tayo ng Saturday. So, sige. Sa Sunday, sa ating face-to-face meeting next week, so meron tayong quiz number 1. Okay? So, yung cover ng ating topic is from the very beginning until the last topic. So, ito, annuity with continuous compounding. From chapter 1 to chapter 2. Actually, nasa chapter 2 pa lang tayo. So, tayo ay meron hanggang chapter 12. Imagine nyo, nasa chapter 2 pa lang tayo. Pero magko-quiz na agad tayo kasi madami yan eh. Imagine nyo, hanggang chapter 12 tayo, pero tayo ay nasa chapter 2 pa lang. So, di ba nakaka-overwhelm na yung mga formula? Mas dadamihan natin yan pag tayo dumating ng chapter 3, chapter 4, chapter 5. So, may encounter natin lahat ng mga formulas. Again nasa chapter 2 pa lang tayo. Okay? Hindi pa tapos tayo sa chapter 2. So, meron pang sunod na topic sa chapter 2. Which is, 2 topic pa, tapos na yung chapter 2. Okay? Goods. Naman siya, depreciation and depletion. Huwag nyo muna yung isipin. Hanggang annuity muna tayo. So, sige, mag-aaral kayo magsasaulo kayo ng formula kasi mahihirapan tayo na mag-solve pag hindi natin alam yung formula. Especially, yung mga principles, properties, rules at every topics. Kasi pag di natin alam yon, possible di tayo makakapag-solve. Okay tayo doon? Goods? Yes, po. Bakit naging malungkot kayo nung sinabi kong may quiz? Ayaw niyo bang mag-quiz? Para ma-measure ko kung gaano kung may naintindihan ka talaga kayo sa aking tinuro. Pero so far, naiintindihan ba ninyo yung mga tinuturo ko? Naiintindihan? Sure kayo? Meaning to say si Luigi makakapasa sa quiz ko kasi naiintindihan yung turo ko. Tama ba? Medyo nalilito lang po, sir, sa mga vocabulary nga po, yung construction po ng inyong question. So, pwede tayo magdala ng dictionary. Sige, allowed akong pwede. Sige, pwede kayong magdala ng dictionary para makatulong. Okay, yung Gareth. Sige, si Gareth pwede magdala ng dictionary kapag halimbawa nahihirapan sa vocabulary. Okay lang yun sa akin. So, may nagtaas ng question, may nagtaas ng kamay kanina. Oy, legit yan. Ako sige. po, sir. For Gareth. Yes po. Sir, pure problem solving na po yung ating quiz. Secret. Basta kung ano yung tinuro ko. Kung nagturo ko ng definition, o di possible baka makasama. Kapag hindi ko naman itinuro yung definition, o di meaning to say hindi kasama. Basta kung ano yung itinuro ko, yun yung i-exam ko. Okay? Baka mamaya pag sinabi kong pure definition, di na kayo mag-aral ng problem solving. Di ba? So, kung ano na lang yung tinuro ko. Goods. Okay po, sir. Basta, kapag di ako nagturo ng definition, pwede nyo sabihin sa akin, binasa lang naman yan ni sir. Sige, hindi ko isasama yan. Pero pag nag-discuss naman ako, ay isasama ko yun. So, meaning to say, kasama siya. Okay? Nasagot na yung tanong mo, kasama yung definition. Wala bang magtatanong ilan yung problem? Sige, Garcia. Sir, yung mga derivation po ng formula, isasama po ba? Hindi na. Hindi. Sa inyo, hindi. Sa isang section, oo. Kasi sa isang section, ni-require nila akong itag dito. May isang section na gusto nila, hindi naman i-gusto, sabi sa akin, bahala ka sir kung gusto mong i-derive. O di, nakadepende sa akin, o di dinerive ko.
from the very beginning yung aming discussion, diniderive ko talaga lahat ng formula. Sa inyo, konti lang, diniderive ko yung iba para mas maintindihan. Pero yung iba, hindi ko na diniderive. Pero sa kanila, required ang, may isa kanila, may ano, kumbaga, iba yung exam nila sa exam nyo. Sa inyo, walang derivation, sa kanila meron. Okay? Kaya huwag kayong maiingkit kapag sila may sa tanong nila may derivation. Kaya maiingkit ha, yaman sila. Kasi gusto nila mag-derive. Di bibigyan natin ng exam ng derivation. Okay, goods. Other question pa. May question pa kayo? Wala na? Sige, Leron, Sinta. Go. Ilang problem po, sir? Isa, pwede isa. Tapos 90 points agad. Hindi. Hindi naman. Sa ilan ba? 5? Mga 5. 5 problem. Kasi kailangan natin, consider ko din yung oras. Baka naman magbigay ko ng 10. Tapos di naman kaya. Kung syempre yung kaya ng estudyante, siguro mga pinakamataas na 5. Pero pag sinabi ni Luigi na 10, bakit hindi? Kakaunti ba yung 5? Gusto niyo dagdagan natin? Hindi na po, sir. Okay na po yan. Pwede nyo rin ako masasahan ko. Mas mahirap po. Goods na goods. Malay nyo, may bida-bida kagaya sa ibang section. O, di ba? O, di yun. O, di mga ganong senaryo. Sige, may question pa. May question pa kayo? Sige, Carl. Just Carl. Sir, yun nga pong cash flow diagram ay drawing po mula po compound interest hanggang mga activity, ano po? Yup. Or required po? Yup. Yes po. Uy, pati naman sa simple, di ba tinuro ko naman? Okay po, sir. Thank you po. Sige, umali. Ilan po ang definition? Basta. Sir, hindi po. Last na po. Bale, mag-meet pa po tayo sa Sabado po. Or time to... Yes po, kasi tayo ay magpa-practice mag-solve. Before okay. Bago tayo mag-quiz. Pwede namang hindi. Ano bang gusto nyo? Wag na tayong mag-practice mag-solve. Mag-aral na lang kayo. Mag-practice po. Sige. Bakit may date ka ba? Sige naman, pwede ka namang hindi umatin. Sige. May question pa? Wala na? May question pa? Okay, wala na. Wala na Yan. po, sir. So kung wala na kayong tanong, that would be all, guys. So thank you so much and happy Sunday. Ingat kayo palagi. Bye-bye.